Tuwing sasakay ako ng eroplano, kasama ko ang anak ko. Sino ka ba para pigilan ako? Munggaw, gusto mo bang mamatay? Ang babaeng iyon ay sikat na mga awit na si Elm Tata. Bakit mo siya ginagalit? Isang baliw. Sorry MS, Elm. Kara-rating lang niya kaya hindi niya pa maintindihan. Huwag mo na siyang pag-alitan. Pakiusap po. Ang anak kong lalaki, ang cute naman. Miss, ang aso ninyo, ang ingay ng pagtahol. Patahimikin ninyo naman. Bata pa lang naman ang anak ko. Masigla lang siya. Gawin mo nga ang dapat gawin. O kaya ay lagyan mo ng buzzle. Patahimikin mo nga siya. Anong sabi mo? Busalan mo raw ang anak ko. Sino ka ba para mangutos sa akin? Tingnan mo nga ang suot mo. Mukhang mahirap lang. Isang mahirap na tao. Umalis ka na. Huwag mo akong inisin. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Paano mapapasakay ang aso sa eroplano? Patawad po. Siya ay isang artista ng Goldman Entertainment. Kung nagkasala kami sa kanya, maaaring mapahamak ang buong kumpanya ng airline namin. Hindi ko nga kayang pakialaman. Ganyan ba ang ugali ng isang sikat na artista? Parang ang mga sikat na artista ay hindi na kailangang sumunod sa mga patakaran. Hamapa ka nga. Huwag mo namang sabihin iyan. Naantala ang flight natin. Dahil hindi pa dumarating ng isang empleyado ng Goldman Sachs, kailangan maghintay ng lahat para sa kanya. Naghintay ang buong eroplano para sa kanya. Gusto kong makita, sino ang ganoon kaangkin? Poppy, gusto mo ba ng hotdog? Hoy! Bata! Gusto mo bang mamatay? Paano mo nagawang pakainin ng basura ang anak ko? Nay, hotdog po yun. Kumain din po ako niyan. Hindi po basura yun. Hotdog. Basura lang to. Paano mo nagawang pakainin ng ganyan ang anak ko? Ang batang iyon ay gumagawa lang ng mabuti. Bakit mo naman inaaway ang bata? Mabuti. Pinakain niya ng hotdog ang anak ko. Mabait ba yun? Manang, patawad po. Hindi ko po alam. Hindi naman pala siya makakain ng hotdog. Ano ang itatawag mo sa akin? Tita na lang. Ganon na ba ako katanda? Ayos lang. Cheng Cheng. Pasensya na. Kasalanan yun ni Cheng Cheng, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Bakit ikaw pa rin? Bakit kayong lahat ay mga tanga? Ano iyon? Anong ginagawa ninyo dyan? Mag-sorry kayo kay Ginang. Lim. Sorry. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Sorry. Ganito ba ang pag-so-sorry? Lumuhod ka. Hindi na kita uulitin. Lumuhod ka.
Sinasabi ko sa'yo na tumigil ka na. Matandang lalaki, gusto mo bang awayin kami? Ginang Lin, ganito ba ang pagiging artista mo? Anong sinasabi mo? Ikaw ay isang artista. Pinapaluhod mo ang mga tao sa harap ng aso. Ano ba to? Sasabihin ko sa iyo. May dugong maharlika ang anak ko. Ang mga kinakain niya araw-araw ay mga masasarap na pagkain na hindi niyo makakain. Imported beef. Paano kung magkasakit ang anak ko dahil dyan? Sino ang mananagot? Kahit gaano pa kamahal ang aso, hindi pa rin ito maihahalin tulad sa tao. Bakit mo pinapaluhod ang tao sa harap ng aso? Anong klaseng katwiran iyan? Ako, ang saya-saya naman ng matandang ito. Huwag mong isipin na ang mga mahihirap na tulad mo ay maihahambing sa mga alaga ni Aling Lin. Ganyan ang iniisip niya. Ganoon din ba ang iniisip mo? Sa tingin ko, hindi kayo kasing halaga ng aso ko. Ang mga taong tulad ninyo, mga taong mahirap nga naman. Ha? Ikaw ay isang sikat na artista. Kaya't hinahamak mo kami. Akala mo ba si Aling Lin ay isang ordinaryong artista lang? Ang Aling Lin namin, malapit nang maging tagapagsalita ng Goldman. Tapos, ang tanga-tanga naman. Goldman Sachs, ang pinakamalaking kumpanyang pinansyal. Maaari akong maging tagapagsalita nila. Makakasama ko na ang mga taong mayayaman. Mayayaman. Mayaman ka naman, bakit mo pa ginagawa ito? Para sa akin, parang anak ko na rin siya. Tigilan mo na iyan. O ngayon din, lumuhad ka at humingi ka ng tawad sa anak ko. O kaya'y magbigay ka ng 200,000. Kung hindi, huwag na kayong umasa na makaalis dito. Tama. Lumuhad ka at yumuko ka. Ang halaga nito ay 200,000. Magkakaroon ka ng maraming pera. Patawad po, Ginang Lim. Pero wala po akong gaanong pera. Mabaho ang matandang lalaki. Gusto mo naman palaging tumulong sa iba, di ba? O kaya tulungan mo siyang magbayad. Ang yabang mo naman. Mukhang hindi na kailangan ng posisyon mo bilang kinatawan ng Goldman. Hindi mo na kailangang gawin pa yan. Sino ka ba? Sino ka para takutin ako? Isang manggagawa sa konstruksyon. Akala mo naman presidente ka. Si Ginang. Kinatawan ng Goldman Sachs. Palitan ninyo ako ng iba. Kalihim. Pakipalit na lang po ako ng iba. Anong ginagawa mo, matanda? Lihim mong kinukunan ng video si Ginang. Elm, ano, matanda? Alam mo ba kung gaano karami ang mga tagahanga ko? Kahit napalihim kang mag-video at i-post sa internet, hindi mo ako magagapi. Gusto mong umasa sa opinyon ng publiko at sirain si MS Lin. Huwag kang mangarap. Gusto kitang mawala. Sisirain ko ang iyong karera. Magyayabang ka pa rin ba? Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Gusto kong tingnan. Anong karapatan mong tingnan ang telepono ko? Lihim mong kinuhanan kami ng litrato. Paglabag yan sa privacy. Ngayon, may karapatan na ako. Nahilingin sa'yo na ipakita mo sa amin ang iyong telepono para aming matingnan. Hindi kita susundin. Anong magagawa mo sa akin? Hayop ka, buksan mo yung telepono mo ngayon din. Tapos kung hindi ko bubuksan, hindi mo binubuksan. Tuturuan kita ng leksyon. Kita mo na, mayaman ako. Magbabayad ako sa'yo ng $10,000 para dyan sa telepono mo. Wala kang magagawa, ikaw ay walang hiya. Sino si Luke Dongfong? May naghahanap sa inyo. Chairman, ano po iyon? Hindi ko kayo matawagan. Ang kaya ko lang ay makontak ang flight ninyo. Ang Goldman Sachs ang pumili ng kinatawan na ito. Masamang moral, mayabang na kilos, pang-aapi sa mahina, kanselahin ang kooperasyon. At masusing imbestigahan ang background ni Lam Tata.
Siyasatin kung nagtatago siya ng buwis. Opo, Chairman Luke. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Alam mo ba kung sino ang ninong ko? Ang ninong ko ay ang direktor ng Goldman Sachs. Cao Duang-uy, sino ang makakapagpawalang bisa ng pakikipagtulungan ko sa Goldman Sachs? Cao Duang-uy. Hindi ko alam, damn old man. Pati ba naman ang ninong ko ay hindi mo kilala? Tapos ako pa ang iyong lalaitin. Sasabihin ko sa iyo, ang mga tao ay nahahati sa iba't ibang antas. Hindi tayo magkapareho ng antas. Oo, tama ka. Hindi nga tayo magkapareho ng antas. Huwag ka nang magpanggap, matanda. Sasabihin ko sa iyo, ang ninong ko ay ang CEO ng Goldman Sachs. Bilyonaryo siya. Sino ang mangangahas na lapitan siya? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi darating si Direktor Cao, ang eroplano ay titigil dito. Si Direktor Cao ay isang makapangyarihang tao. Isa lang siyang maliit na direktor. Kaya pala hindi ko siya kilala. Matanda, hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Sasakay na sa flight na ito ang ninong ko. Para makipagkontrata sa Goldman Sachs. Sasabihin mo ba iyan sa harap ng ninong ko? Sir, huwag na po kayong makipagtalo sa kanila. Ang Goldman Sachs po ang pinakamalakas na kumpanya sa buong Dasia. Si Direktor Gao ang pinakamayamang tao sa lungsod. Dapat ninyong igalang. Ginagalang ko naman sila ng husto, para hindi sila maging mapagmataas. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sekretarya, si Chairman Luke po ito. Pakisilip nga po ang isang tao. Ang direktor na si Cao Duang-uy. At tingnan kung may kaugnayan ba si Elm Tata sa kanya. Gusto kong bigyan sila ng leksyon. Opo. At saka, inutusan mo akong imbestigahan si Elm Tata. Naimbestigahan ko na po, si Elm Tata, simula nang sumikat siya. Nagtago siya ng buwis na umaabot sa $200 milyon. Dagdag pa ang iba't ibang masamang chismis at iskandalo. Anong silbi ng pagpapanatili sa isang taong tulad niya? Iuulat ko po kaagad sa departamento. Para palitan ng kinatawan. Ang matandang hayop. Antayin ko ang aking ninong. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Ano ang tinitignan mo? Huwag kang magtangkang tumakas. Huwag kang matakot, gusto kong subukan ngayon. Sino ang mangangahas na manakit sa kanila? Ang tapang mo naman. Ninong. Bakit ka ba late? May nanakit sa akin. Sino ang hayop na nangapi sa inaanak ko? Ayaw na niyang mabuhay. Yung babae at yung matandang hayop na iyon. Sino ang nangapi kay tata? Ang babaeng ito. Ano ang pangalan mo? Ako si Mong Dao. Mabuti, mabuti, mabuti. Mong Dao. Ang ganda ng pangalan mo. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo? Hinihingi ko ang tulong mo para makapaghiganti ako sa kanila. Anak ni Mong Chao. Pinakain niya ang anak ko ng maruming pagkain. Pinagbayad ko si Mong Dao. Pero nanlaban ang matandang iyon. Kung wala kang pambayad. Mong Dao. Nangako ako sa iyo, isang gabi lang naman ang hihingin ko. Babayaran ko po ito at bibigyan ko pa kayo ng dagdag. Pwede po ba? Ninong, hindi ko po ba kayo nasisiyahan? Wala kayong alam. Ang flight attendant. Suotin mo lang itong uniforme. At magsuot ka pa ng itim na medyas. Ninang. Iyan. Maaari ko ring isuot ang uniforme ng flight attendant. Nababaliw ka na ba? Pumapayag ka ba?
Ako ang Chief Financial Officer ng Goldman Sachs. Kahit na gusto mong maging sikat, matutulungan din kita. Pero, kailangan kong makita ang reaksyon mo. Gumagawa ka ng mga karumal-dumal na bagay. Magbabayad ka para dyan. Hayop na matandang lalaki. Sino ba naman ang hindi nagsusuot ng butones ng pantalon? Ang baho ng hininga mo. Hindi na ba masakit ang kamay mo? Hayop na matandang lalaki. Gusto mo bang mamatay? Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Wala kang silbi. Hayop na matandang lalaki. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Chief Financial Officer ng Goldman Sachs. Madali lang palayasin ang isang hamak na empleyado. Punong pinansyal na opisyal. Nawalan ka na ng posisyon na iyan. Ang kapal mo namang magsalita. Sino ka ba sa tingin mo? Maglakas loob kang sabihin na hindi ako ang punong tagapangasiwa. Sinasamantala mo ang iyong posisyon. Na-late ka sa flight. Lahat ng tao ay naghintay sa iyo. Ano ang nagpapahintulot sa iyong gawin yan? Dahil ako ang direktor ng Goldman Sachs. Ang mga taong tulad mo ay hindi karapat-dapat manatili sa Goldman Sachs. Hindi ako karapat-dapat. Sino sa palagay mo ang iyong sarili? Maglakas loob kang sabihin na hindi ako karapat-dapat. Ako. Itatapon kita sa eroplano. Ang telepono mo, sagutin mo na. Hello, si Cao Duang-uy ito. Cao Duang-uy. Pinaghihinalaan kang gumamit ng posisyon para makialam sa pagpili ng kinatawan ng kumpanya. Ipinagbibigay alam namin sa iyo. Nagtatanggal ka ng Goldman Sachs. At sasampahan ka namin ng kaso. Sino ka ba? Imposible. Imposible ito. Walang imposible. Siraulong matanda. Niloloko mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, pinakakayayam ko ang mga sinungaling. Bahala ka kung maniniwala ka. Hintayin mong makalanding ang eroplano. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Naiintindihan mo ba? Ang matandang hayop na iyon. Huwag kang tatakas pagbaba natin ng eroplano. Tito Luke, samahan mo ako mamaya sa daan ng mga empleyado. Kung hindi, huwag kang matakot, wala silang magagawa sa akin. Samahan mo ako mamaya, gusto kong subukan. Ano ba talaga ang pakana nila? Anong ginagawa ninyo? Gusto mo bang makipag-away? Trabaho ito ng Goldman Sachs. Gusto mo bang mamatay? Pasensya na po, pasensya na po. Hayop na matandang lalaki, hindi ka ba mapagmataas? Lumuhad ka ngayon at humingi ka ng tawad sa akin. Maaari kitang patawarin. Direktor Cao, ang lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ko. Binayaran ko na si Ginang Elm ng $2 milyon. Pakipatawad na po siya. Hindi ako papayag. Ngayon, maliban na lang kung sasama ka sa akin. Kung hindi, hindi ko siya mapapatawad. Ikaw ay isang maliit na departamento lamang na direktor. Ang lakas ng loob mong magsinungaling na empleyado ka ng Goldman Sachs. Walang hiya kang tao. Mukhang pera ng Goldman Sachs yan ah. Panahon na para maturuan ka ng leksyon. Hayop na matandang to. Ayaw mo na bang mabuhay? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw ba ang presidente ng Goldman Sachs? Paano mo nalaman? Ako ang chairman ng Goldman Sachs.
Ninong, narinig mo ba? Ang gagong ito, nagpapanggap na si Chairman Luke. Turuan mo siya ng leksyon. Tigilan mo yan. Pira-pirasuhin ninyo ang paa niya para sa akin. Tigil. Chairman Luke, ayos lang po ba kayo? Ano? Chairman Luke. Secretary Sue. Chairman Luke ang tawag ninyo sa kanya. Kalihim. Nagkakamali ka ba ng tao? Paano naman naging si Chairman Luke yun? Kao Duang-uy. Tinanggal ka na ng kumpanya. At naglakas loob ka pang palibutan ng chairman. At ikaw naman, Elm Tata. Ang kontrata mo sa Goldman Sachs bilang kinatawan. Ito ay kinansela. Imposible naman iyon. Isa lang siyang karaniwang matandang lalaki. Ninong. Totoo ba iyon? Sekretarya Sue. Ipaalam sa legal department, pagsisiyasat kay Kao Duang-uy. At si Elm Tata, lahat ng transaksyong pang-ekonomiya, kasama na ang pag-iwas sa buwis. At ang mga transaksyong iligal, wala ni isa mang dapat makaligtaan. Opo, Chairman Luke. Oh my God, President Luke. Alam ko pong nagkamali ako. Kasalanan lahat ni Elm Tata. Pinilit niya akong gawin iyon. Niloloko niya po ako. Kao Duang-uy, sabi mo, basta matulog lang ako sa'yo. Makukuha ko na ang kontrata. Bakit mo ngayon sinisisi lahat sa akin? Elm Tata, papatayin kita. Tigilan mo yan. Anong silbi ng pagtatalo ng ganyan kalakas sa isyong ito? Mga bodyguard, alisin niyo sila rito sa akin. Huwag niyong hayaang manatili sila rito. Nakakasira sila ng imahe ng chairman. Opo. Chairman Luke. Bitawan ninyo ako. Huwag ninyong gagalawin ang katawan ko. Kinatawan pa rin ako ng Goldman Sachs. Oo nga. Si Elm Tata ang kinatawan ng Goldman Sachs. Ipakikita ko sa inyo ang kontrata. Malinaw na malinaw ito, at may pirma na rin ng legal department. Kahit ikaw pa ang chairman ng Goldman Sachs. Pero isang public company ang Goldman Sachs. Hahayaan ka lang ng board of directors na sunugin ang pera. Sunugin ang pera. Bakit mo naman naiisip yan? Tatanggalin ka nila sa trabaho. Malulugi ba ang Goldman Sachs? Chairman Luke, kahit na nagkamali tayo, pero ang pagpapalit ng kinatawan ng pamumuhunan ng Goldman Sachs ay tiyak na magdudulot ng pagkalugi. Tama. Bukod pa rito, ang kinatawan ng Goldman Sachs ay inaasahang ipahayag ngayong araw. Kung kanselahin mo ang kontrata kay Elm Tata. Kung gayon, tatanungin kita, saan ka makakahanap ng bagong representante? Mong daw. May ideya ako. Gusto mo bang maging isang bituin? Ako. Hindi ko kaya. Paano ako magiging bituin? Hindi mo na kailangang isipin kung kaya mo bang gawin. Sabihin mo lang kung gusto mo. Ako. Ang bata pa ni Cheng Cheng. Ako lang ang pamilya niya. Kung sana'y maging isang bituin ako, siguro, magkakaroon si Cheng Cheng ng mas magandang buhay. Ako. Sumasang-ayon ako. Sinabi ko sa'yo kaya mo yan. Tiyak na kaya mo yan. Simula ngayon. Ang global representative ng Goldman Capital ay si Elm Mong daw. Si Mong daw ang papalit kay Elm Tata para maging ang susunod na pangunahing bituin. Tita Lin, nasa telebisyon ka. Ano iyon? Ang poster ni Lin Tata. Bakit tinanggal na? Tingnan ninyo. Iniuulat na ng social media. Ang global ambassador ng Goldman Capital. Nangunguna na sa mga pinaka-pinaghahanap si Elm Tata. Ang nangungunang artista na si Elm Tata. Nagtago ng buwis na $200 milyon. At malapit ng mahuli at makulong. Naku po, $200 milyon.
Paano nangyari ito? Ay pakulong sila. Kalihim. Pangulo Luke. Tito Luke, salamat po. Kung wala po kayo, si Than at ako ay tunay kayong bayani, Tito Luke. Ginagawa ko lang po ang tama. Inaapi ka ng mga masasama. Kaya mo ba akong protektahan? Lagi akong binubuli ng mga masamang tao. Than, huwag kang magbiro. Tita ka ni Than. Nasaan ang mga magulang niya? Than, wala na siyang mga magulang. Ako na lang ang natitirang kamag-anak niya. Paumanhin po. Ayos lang po. Maraming salamat po, Tito Luke. Isasama ko po si Than para magpasalamat ng maayos sa inyo sa ibang araw. Than, okay ka lang. Than. Pumunta sa ospital. Si Than ay nasugatan sa kanyang mukha. Si Than ay isang babae. Sabihin sa doktor na huwag mag-iwan ng anumang peklat. Oo. Pangulong Luke, maraming salamat po. Kung wala kayo, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Sige. Sino ang pamilya ni Than? Ako ang tiyahin ni Than. Kumusta na po si Than? Kumalma lang po kayo. Habang ginagamot, nalaman naming napakababa ng platelet count ni Than. Namamaga ang lymph nodes niya. At mataas ang white blood cell count ni Than. Sa aming diagnosis, siya ay may leukemia. Bakit nangyari ito? Ano ang gagawin ko? Ang magagawa na lang natin ngayon ay ilipat si Than sa ICU. Para mapanatili ang mga vital signs niya at maghintay ng susunod na paggamot. Ilipat si Than sa VIP room. Opo. Imposible. Leukemia sa unang yugto. Magagamot ito. Oo nga, ang leukemia sa unang yugto ay maaaring gumaling. May isang bagong gamot na pinag-aaralan na medyo epektibo sa kalagayan ni Than, pero medyo mahal. Kailangan niyo pong maging handa. Doktor, gagawin po namin ang pinakamagandang paraan ng paggamot. Basta gumaling lang si Than. Hindi problema ang pera. Ang gamot na ito. 120 milyon ang bawat isang injection. Kailangan ng 3 injection sa kabuuan para sa isang treatment. Pumapayag ako. Simulan na agad ang paggamot. Tandaan ninyo na gamitin ang pinakamahusay na paraan ng paggamot. Sige. Gagawin ko po iyon agad. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado akong magiging maayos lang si Than. Kukontak ako sa mga eksperto sa medisina sa ibang bansa. Dito ka na lang muna at alagaan mo si Than. Babalik po ako agad. Salamat po, Tito. Kung may anumang problema, tawagan mo agad ako. Sige. Nasaan na ba ang lahat? Magandang araw po. Ito po ang VIP room. Pakisiguradong manahimik po kayo. Ihanda ninyo ang silid para sa amo ko. Kailangang magpa-check up ang boss ko. Basta magpa-check up lang naman, sa baba na lang siya. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Sino ka ba sa tingin mo? Dapat sa VIP room ang boss ko. Pero puno na po ang VIP room. Tong Van. Kaya mo ba tong trabaho mo?
Kaya ko po ito. Ilipat na ninyo ang batang ito sa karaniwang silid. Kailangan na po namin ng silid na ito. Hoy, bawal kang pumasok. Sino ka ba? Ayusin ninyo ang inyong mga gamit at umalis na kayo. Naka-reserve na po ang silid na ito ng amo ko. Pero ito po ang silid ko, Sa iyo ba yan? Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung sino ang amo ko? Aagawan mo kami ng silid dito. Gusto mo bang mamatay? Sino ba ang amo mo? Ang amo ko ay ang tagapagmana ng Tan Corporation. Si Tan Kahan. Grupo Tan. Ang nangungunang korporasyon sa Beijing. Ginang. Sa tingin ko, dapat nyo nang ibigay sa kanya ang silid na ito. Ang Grupo Tan ang pinakamalaking korporasyon sa Beijing. Narinig ko napaka-misteryoso ng operasyon ng Grupo Tan. Pero ang Grupo Tan ay isang malaking korporasyon. Hindi ko sila kayang kalabanin. Tong Van, nagawa mo na ba ang trabaho? Malapit ko na itong matapos. Narinig mo ba? Wala nang pasensya ang amo ko. Kung hindi ka aalis, at mapapagalit mo ang amo ko, sisirain ko ang mga buto mo. Kung may problema, tawagin mo agad ako. Marami na akong natulungan kay Chairman Luke. Hindi ko na dapat siya istorbohin pa. Sige. Ibibigay ko na sa iyo ang kwartong ito. Lilipat na kami. Alam ko. Ang bagal mo naman. Umalis ka na nga. Ano iyon? Si Chairman Luke, gusto nilang kunin ang VIP room na ito. Pinagbigyan ko na sila. Anong sabi mo? Ayos lang. Pumayag na nga ako, Pero mas maganda ang mga gamit pang medikal sa silid na ito. Fan. Chairman Luke, madaming beses mo na akong tinulungan. Umalis na tayo. Dahil pumayag ka na sa kanila. Tara na nga. Matanda, sumunod ka ng mabuti. Umalis ka sa paningin ko. Anong sabi mo? Sabi ko, umalis ka sa paningin ko. Matanda. Bingi ka ba? Kaya mo bang magsalita? Tara na. Tong Van, may pakiusap ako sa iyo. Kunin mo ang pabango ko dito. Bakit ang baho naman dito? Opo, pupunta na po ako. Isa pa, narito ako para magpa-check up. Ang nurse na ito. Hindi ako kayang gamutin. Tawagin mo ang pinakamagaling na doktor para mag-check up sa akin. Opo. Gusto nilang kunin ang VIP room na ito para sa check-up. Kukunin mo ang silid ng pasyenteng may leukemia para ma-check up siya. Ano ba, matanda? Hindi ka ba sumusunod? Ang silid na ito. Amin ito. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na rito ngayon. Suot na matandang lalaki, gusto mo na bang mamatay? Siya ang prinsesa ng pamilyang Tan. Maglakas loob ka bang makipagkumpetensya sa kanya? Magpapacheck up siya. Hindi naman siya malubha kaya hindi na kailangan ng VIP room. Ang ordinaryong kwarto ay sapat na. Matandang lalaki, sasabihin ko sa iyo. Ang pamilya Tan ang hari ng Beijing. Ang pamilyang Tan. Matandang lalaki, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, babaliin ko ang mga binti mo. Tito Luke, narinig ko ang pamilya Tan ay may kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Dapat pa rin tayong umiwas sa gulo. Mong daw, huwag kang mag-alala. Isang maliit na pamilya lang naman ang mga Tan. Kahit na ang chairman ng Tan Corporation.
na si Tan Vienson ay pumunta rito. Hindi niya ako magagawang kausapin ng ganyan. May mga taong nasa pamilya Tan na hindi kayang salungatin ng kahit sino. Pero ikaw, tiyak na hindi ka kabilang doon. Bakit? Tingnan mo ang suot mo. Halata naman. Manggagawa ka lang. Napagdaanan ko na yan. Hindi ko kailangan patunayan ang pagkatao ko sa pamamagitan ng damit. Kahit magsuot pa ako ng uniforme ng construction worker. Walang sino man ang maglalakas loob na maliitin ako. Hayop na matandang lalaki. Ang kapal naman ng mukha mo. Anong sabi mo? Nakalipas na yun. Matandang lalaki. Manggagawa ka tapos mayabang ka pa. Tito Luke, ang dami mo nang naitulong sa akin. Hindi na kita maabala pa. Maliit na bagay lang ito sa akin. Hindi ko pa ito maituturing na abala. Masyadong maingay ang silid. Nakakahiya naman. Nako, Prinsesa Tan, bakit ka nandito mag-isa? Kung may kailangan ka, sumagot ka lang sa akin. Kailangan ko ang silid na ito. Ngayon na. Pero, nakareserba na po ang silid na ito para sa batang ito. Ano naman? Prinsesa Tan. O kaya, mag-aayos ako ng ibang VIP room para sa inyo. May pasyente na ang silid na ito. Sabi ko na nga sa'yo na ayusin mo ang silid. Saan ka pupunta? Kailangan ko ang silid na ito ngayon na. Naiintindihan mo ba? O, kung ganoon. O kaya ay lumipat na lang kayo sa ibang silid. Aayusin namin ang pinakamagaling na doktor para sa bata. Ito ang silid namin. Hindi namin pinapayagan. Ikaw ba ang pinuno ng departamento? Oo nga, tinanong kita kung saan ito. Ito ay ospital. Alam mo na itong ospital. Dapat mong kusang iligtas at gamutin ang mga tao. Iyan ang pangunahing tungkulin. Ngayon, dahil sa pagpapakumbaba sa mga may kapangyarihan, pinalalayas mo ang mga kritikal na pasyente. Napaka-maimpluwensya ng pamilyang Tan. Hindi ko sila kayang kontrahin. Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo agad. Kung hindi, maliit lang na pamilyang Tan. Ganyan kalakas ang loob mong kumilos sa harapan ko. Sino sa tingin mo ang iyong kausap? Maglalakas loob kang insultuhan ang pamilya namin Tan. Matanda, gusto mo bang mamatay? Pakawalan mo si Tio Luke. Aalis na kami agad. Bitawan mo. Ano? Matanda, mayabang ka pa rin ba? Maglalakas loob ka pang lapastanganin ng pamilya Tan. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon.